Happy New Year po sa inyo lahat. Kumusta po? Ano pong balita sa inyo? So ngayon guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong opportunity dito nga sa Canada. So yun guys, meron naman tayong bagong pag-usapan ngayon dito nga sa ating channel at sana po ay makatulong to sa inyo sa mga job seekers na nagbalak ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. Subalit sabi ko sa inyo na ito ngang taon ng 2025 sana po ay paghandaan ninyo dahil nga sa kung ano man mga requirements halimbawa ng mga IELTS at CELPIP, subukan nyo magkuha niyan para at least kayo nga ay mapadali ang proseso sa inyo na kayo ay makapag-apply ng mabilisan dito nga sa Canada dahil ang iba ay itong ating mga agency na iba sa Pilipinas nangailangan sila ng mga pasado na sa IELTS or sa CELPIP. So again, sinasabi sa inyo na subukan nyo lang magkuha niyan dahil yan naman po ay mag-expire ng 2 taon. Subalit, ang importante kayo nga ay may mga sapat na mga dokumento na medyo ready na ipasa, no? Dahil yan po ay isang requirements. So, but again, sabi sa inyo na subukan nyo lang ng maghanap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. Subukan nyo puntahan sa DMW dahil diyan ay merong mga legit agency na papunta ng Canada at yan po ay may mga listahan at yan din ay mga legit na agency, no? Sila po ay rehistrado diyan nga sa PUAA, no? So again, ayusin lang ang inyong mga qualification. Magbasa muna kayo bago kayo mag-apply. Tingnan nyo muna yung inyong mga ano bang mga description na nakasulat dyan sa mga posting nila. No? Yan ang kamalian ng iba dahil nga sa porket sila ay mga, for example, itong ang cleaner. Okay, cleaner ako. Pero ang problema dyan, yung inyong mga job description ay wala doon sa inahanap nila. Kaya nga sinasabi sa inyo na importante na magkaroon ng match ang inyong resume at ang kay employer or kay agency na job description. So, importante na magbasa muna kayo bago kayo mag-submit ng application ninyo doon sa inyong mga ina-applyan. Okay? So, again, ito po ay walang placement fee. Kung kayo man ay mga high school graduate, kayo man ay may mga NC2 sa TESDA, subukan nyo at tingnan natin kung kayo ba ay qualify, then subukan nyo mag-apply dahil ito po ay mag-expire, I think, sa 17. So, but again, may time pa din, pero subukan nyo lang na mag-apply dito. Okay? So, again, puntahan natin sa workabroad.ph dahil ito pinaka-post doon. And again, kung kayo man ay qualify, subukan nyo mag-apply. Okay? Halika, tingnan natin. So yun guys, ito po ang Industrial Plant Cleaner at Venture Management System International Corporation. Ito po ay papunta ng Winnipeg sa Manitoba at ang kanilang salary dito ay 22 and 20 cents per hour. Okay? And again, 15 katrabahador ang kinakailangan at ito po ay itong January 31. So katapusan ng buwan ay ito ay ang deadline nila. No? So again, sinasabi sa inyo, ito pong job description na to, kung meron kayo nito, kopyahin nyo at ilagay ninyo sa inyong resume dahil malaking bagay po yan. At kayo man ay mga clean and wash out boilers, tanks, and vats with high pressure hoses, remove dust and ash with industrial vacuuming equipment, sanitized work areas and machinery. Okay? So again, ano pa ang inyong mga ginagawa bilang isang plant cleaner, isulat nyo and then ilagay nyo sa inyong resume para mabasa ni Venture Management System International Corporation. Yun po ang agency. Okay? So ano bang mga qualification dito? Importante na meron kayong sapat na qualification. Kung kayo man ay walang experience, sandali lang, hindi kayo dito matatanggap kasi kailangan dito merong work experience. Okay? So again, minimum of 2 years work experience is required. So sinasabi ko kanina na kung wala kayong experience, mahirapan kayong makapasok ng trabaho na to. At again, kung kayo man ay mga candidate, must be at least high school graduate. Kung hindi naman kayo graduate sa high school, yan din ang problema. Hindi kayo pwedeng mag-apply dito
dahil kailangan high school graduate. Okay? And again, must have a TESDA housekeeping in C2. Kung wala kayong TESDA housekeeping, medyo mahirapan din kayo. So, importante. Kaya nga sinasabi sa inyo, paghandaan ninyo ang inyong pag-apply dito sa Canada dahil ito nga, for example, itong NC2 sa TESDA, kung kayo man ay gustong magtrabaho dito, magkuha kayo ng, kung meron kayong mga spare time, mag-aral kayo dyan sa TESDA dahil ay sure naman ako na walang bayad yan. Kung may bayad man, siguro konti-konti lang. Okay? Again, 2 to 3 years experience as heavy-duty cleaner and operation commercial and industrial cleaning equipment. So, kinakailangan meron kayong mga 2 or 3 years experience dito nga sa heavy-duty cleaner or operating commercial or industrial cleaning equipment. Okay? So, importante po yan. Isulat nyo, anong mga experience nyo, ilang taong kayo experience dyan, kayo po ay TESDA holder o housekeeping in situ, sulat nyo dyan sa inyong resume. Okay? With experience in dock, cleaning, large machinery cleaning, and metalwork polishing. Okay? So, isulat nyo rin yan dyan sa inyong resume. Physical fit and can carry heavy equipment. Must be willing to take a general training IELTS. O, yan na nga, sinasabi ko sa inyo na kung kayo man ay walang IELTS dito at hindi ayaw niyong mag-aral dito, ay talagang hindi kayo matatanggap sa trabaho ng pagiging industrial plant cleaner. Okay? So, importante po na meron kayong CILPIP or IELTS. So, itong IELTS na to, baka siguro ang grade dito, baka 4 average lang para sa mga high school graduate lang. Okay? Again, subukan nyo, mag-aral na kayo ngayon kung hindi pa kayo ready, mag-aral kayo. Okay? Probably with experience with working and meat food processing plant. Kung kayo man ay may mga experience sa processing plant na mga malalaking kumpanya na kagaya ng mga processing plant, subukan nyo mag-apply dito or kung kayo man ay nagtatrabaho sa mga mall na malalaki din ang mga machinery na mga processing nila, yung kanilang mga vacuum or kanilang air conditioning system, subukan nyo rin mag-apply dito. Okay? Dahil napakalaking bagay. Sinasabi ko sa inyo, napakalaking bagay na kayo ay mag-apply ng mayroong kayong sapat na kaalaman at work experience. Okay? So, again, importante yan. At ito po ay doon nga sa Manitoba at ang kanilang agency ay nandito nga sa Parañaque City sa Metro Manila, Philippines. Ayan. So, again, sinasabi ko sa inyo guys na napakalaking bagay na kung hindi man to para sa inyo, sa mga kabayan nating factory worker, sa mga welder, sa mga truck driver, o anuman ang mga trabahong gusto nyong pasukin dito sa Canada, importante, magbasa muna kayo bago kayo mag-submit ng application nyo o resume nyo. Dahil hindi nyo naman alam, porket cleaner siya, like kagaya nito, hindi lang kayo nagbabasa. Kasi ako ay cleaner sa isang bahay, o hindi ka pwede dito, di ba? So, importante na sinasabi sa inyo na magbasa-basa kayo. Kasi importante yan na ang inyong pag-apply ay talagang nasa taas ang inyong qualification upang kayo nga ay matanggap ng mga agency or mga employer dito sa Canada. Dahil nga sa daming nag-a-apply papuntang Canada, hindi lang kayong mga Pilipino, ang daming nationality na gustong pumasok ng Canada. Subalit, ang problema dyan, ang pinakamali dito ay nag-a-apply yung iba kahit walang qualification. Nag-a-apply sila kahit wala silang work experience. Nag-a-apply sila na wala lang, gusto ko lang mag-apply. Hindi po mangyayari yan. Sinasabi sa inyo, dito sa mag-apply sa Canada, importante meron kayong sapat na kaalaman, experience, dahil ang mga employer ay namimili yan sila ng mga i-hire. Okay? Kasi hindi sila magsasayang ng pera para ka lang i-hire. No, hindi yun. Okay? So, again, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga paghahanap ng mga trabaho opportunity. At again, sinasabi ko rin na marami po ako mga videos dito sa ating channel. Tingnan nyo yung mga bagong videos ko para at least kayo ay updated. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron akong ina-upload dito nga sa ating channel. So again, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, sa inyong mga social media platform. Subukan nyong i-share to ating mga video. Baka naman ay makatulong din tayo sa ibang tao kung hindi man to mag-work para sa inyo.
Okay? So, but again, maraming salamat ulit sa inyong lahat, sa inyong panunod, subaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.